So ayun, so dito sinasabi dito ni Bongbong Marcos, mga bossing, ha. Sinasabi ni Bongbong Marcos dito sa kanyang kanyang campaign rally na hindi daw maganda yung pagmumura ni Duterte. Hindi daw maganda yung mga joke ni Duterte. Hindi daw maganda yung mga pamamalakad ni Duterte. Tingnan natin kung totoong kung totoo yung sinasabi nito kung totoo yung mga sinasabi nito ni Kupal. Tingnan natin. I-fact check natin kung ito ba si Bongbong Marcos ay kupal, sinungaling, abnormal, sabog, or all of the above. Pakinggan nyo to pakinggan nyo tong sasabihin nitong abnoy na to. At maligayang bati, Mr. President. Idadagdag ko lang ang pasasalamat ng buong sambayan ng Pilipino sa lahat ng ginagawa niyo po para sa ating bansa. At para naman sa akin, magpapasalamat ako dahil alam niyo, Mr. President, marami akong natutunan sa inyo, lalong-lalo na sa communication. Kaya turo sa akin magsalita ng diplomatic at saka malumanay. Pero dito sa nakarang 2 taon, mukhang mas effective yata yung style niyo. Sinasabi niya na mas effective daw yung style ni Duterte. Neto daw, 2 taon. Ito, presidente na siya nito 2 taon na siyang presidente nito. Pero putang ina, idol na idol niya si Duterte kasi daw, he's trying to be himself pero ayaw ng tao yun. Parang mas maganda yata yung ginagawa mo po, presidente. Tangina ka, ikaw na nga nagsasabi, mas maganda yung ginagawa ni presidente kesa sa'yo Ba't hindi mo pa tinuloy-tuloy? Diretso. Halimbawa, dito sa isyong to, kung ako, ito yung sasabihin ko. All we ever ask from the media, foreign and local, is that you be fair in your reporting of us and understand the circumstances in which we have to exist. We want you to be partners with us in the effort of nation building. So, parang mas maganda yata ito Ayan, media, wala pakialam. Sabi nila ako daw pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. Ito naman. Di ba idol na idol mo si Duterte? Sabi mo, dapat ganito. Ulitin natin anong sabi niya? Anong sabi niya? Dapat ganito Maganda yata ito Ayan. Mas maganda yata ito We want you to be partners with us in the effort of nation building. So, parang mas maganda yata ito Ayan, media, wala pakialam. Sabi nila ako daw pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. Di ba? So ikaw mismo, you are acknowledging na yung style ni Duterte is genuine. Siya mismo yun. That is why people love him. Dahil kanyang genuinity. Tapos ngayon nagagalit ka. Nung nakaraang taon lang, gumawa ka pa ng vlog at pinupuri mo yung klase ng pagsasalita ni Duterte. Na mas maganda pa yata yung ganito Mas maganda pa yata yung ganyan Tapos, ngayon ayaw mo na. Ngayon banas ka na sa mga lumalabas sa bibig niya. Matapos mong gamitin ang mga kasikatan ng mga Duterte para manalo ka. Ngayon ayaw mo na sa kanya. Talaga talaga Bongbong putang ina mo ka. Hari ka talaga ng kasinungalingan. Ano pa yung mga papuri niya kay Duterte? Kung sa mga dayuhan na nagkakamali sa ating kasaysayan, ganitong paliwanag ko. Yung mga dayuhan daw na nagkakamali, ito daw ang paliwanag niya. Ibig sabihin, palpak siya. So dito sa video na to, inaamin niya na palpak siya. At mas epektibo yung approach ni Duterte. Yun naman pala, ano nirereklamo mo? Dati mo pa palang inamin na palpak yung approach mo at mas maayos yung approach ni Duterte. Bakit sinisiraan mo si Duterte ngayon? It's very important that all Filipinos understand, especially the young ones, that the history of the Philippines did not start with the coming of the Spanish. If anyone contends that, I would just have to disagree. Pero ito yata yung naintindihan nila Our history books, look at our history books na sa amin. Who discovered the Philippines? The answer was Magellan.
Na. Kung ako ang presidente noon, sampalin kita pag ginawa ko yun. O ito pa. Ito Tingnan mo. Tuwan-tuwa ka pagka ganun si Duterte. Tinagaya mo pa nga eh. Kaya lang mali ka eh. O diretso. paborito nating mga EU. Ito yung sinabi ko sa kanila. We're friends in the EU. O yan ha, friends in EU. Putang ina. Friends in EU. May mga ganyan-ganyan ka pa. Puta ICC, gusto mo nga papasukin dito sa Pilipinas eh. Tapos ngayon, umaano-ano ka, umiepal-epal ka. Please respect the fact that the Philippines is a sovereign nation. But as such, although we disagree, we are always open to all your comments and observations as long as it is constructive through this effort of nation building. But it turns out, this is the language that they understand. Sila yun eh. Sino? France, Britain. Tapos yung EU ngayon has the goal to condemn it. As again, I repeat it, fuck you. Kaya Oh. Di ba idol na idol ni BBM si Bongbong ay si ano? Si Pangulong Duterte? happy birthday, Mr. President. Happy birthday, my friend. Huwag nyo nang intindihin. Oy, happy birthday Mr. President. Happy birthday my friend. Wow, feeling close. Tangina mo, friend mo naman pala eh. Friend mo naman pala. Bakit tinrider mo? Utang inakahudas ka talaga. Meron ka pang huwag mo nang happy birthday my friend. Huwag mo nang pinagpapapansin yung mga tinan niyo gagayahin niyo yung style ni Duterte dito. Kaya happy birthday, Mr. President. Happy birthday, my friend. Huwag nyo nang intindihin yung mga Happy birthday. Wow! Ang cute-cute mo, Bongbong. Utangin mo. Napaka-cute mo dito sa video mo na to. O, kita mo, di ba? Huling-huli sa akto, Bongbong says all the negative things about the Duterte, and on the other Bongbong, all praises naman siya kay Duterte kahit puros pagmumura lang yung pinagsasasabi ni Duterte. Ganyan ka-plastic ang mga putang inang mga Marcos na yan. Ganyan ka-traidor ang mga hayop na yan. Ganyan ka-aso ang mga yan. Ganyan ka walang kwentang mga politiko ang mga animal na yan. Pag nakuha na ang gusto, napakinabangan ka na, puta, yari ka. Ganyan ang mga Marcos. Ganyan ang mga dilawan tae. Ganyan ang mga loyalista nga. Kaya matuto na tayo. Yung mga kandidato niya na tumatakbo, lahat yan, kunyari, dapat tayo, nation building. Dapat wag na nating i-escalate, i-de-escalate. Yung mga ganun-ganun, ulol. May ex-deal na yung mga putang ina niyan. Na kapag nanalo sila, magigi silang aso ni Bongbong Marcos. Lahat ng ipagawa ni Bongbong, susundin ng mga animal na yan. Alam naman natin na ito si Bongbong walang mabuting nais. Walang mabuting nais ito sa bayan natin. Kaya parang awa nyo na. Huwag nyong palulusutin ni isa sa kandidato ng hayop na yan. Kasi pag nanalo ang ni isa sa mga yan, pucha delikado, yung mga manok natin sa kabila, madadagdagan yung mga kawatan, pinakamasaklap, mai-impeach pa si BP Sara niyan. At yung susunod na 3 taon, aayusin na nila yan para magtuloy-tuloy sa kapangyarihan etong pamilya ng animal na to. At yung pinsan nito na si Tambaluslos na utang ina niyan, ang laki na ng tiyan dahil sa kakakamkam sa kakaban ng bayan, di umano. Yan kaya naman, I gave you another reason not to vote for the bagong alyansa ng mga propagandista, bagong alyansa ng pulburon. Na wag nyong iboto. Straight PDP po tayo mga bossing. Straight PDP straight PDP. Ako siguro straight PDP, siyam lang sila, pang 10 idadagdag ko para sa akin si Ben Tulfo, ilalagay ko dyan si Ben Tulfo. 10 pa lang ang napipili ko. Straight PDP plus 1, Ben Tulfo. Yung dalawa, wala pa ako naisip.
Pero ako, 10 lang ang iboboto ko. Straight PDP plus Tulfo. Goods na ako dyan. Kung ayaw nyo naman, bahala kayo. Basta ako, yun ang sa akin. Walang pakilamanan. Okay. Maraming salamat po mga bossing. Magbuhay kayo. Mag-ingat kayo sa pang-araw-araw. At lagi pong tatandaan na sa gobyerno, nagkakaroon na magnanakaw dahil binoboto natin yung magnanakaw. Kung ayaw natin na magnanakaw, lahat ng mga kandidato ni Bongbong Marcos, i-flash natin sa Inidoro. Magandang araw sa inyong lahat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.